So, magandang araw. Gagawa ulit tayo ng video. So, tong video na to, tungkol na lang to sa POV I self. So, kanina pumunta ako dito. Nung papunta ako dito sa mall, kasi nga 'di ba every week gumagawa ako ng video at lagi lang ako nandito sa mall. So, kanina nung papunta ako, meron ako nakilala dun sa sa stoplight na naman yung babae. Puti siya, traveler, taga Kazakhstan. Tapos teacher daw siya. Tinanong niya ako bakit daw nandito ako. Tsaka kung ilang years na ako dito na nakatira. So nagkwekwentuhan kami habang naglalakad. Tapos yun, binigay ko yung number ko sa kanya. Sabi ko yung message niya ako pag uwi niya sa bahay. So hopefully magkita pa kami at ayun, magkaroon ng hookup, 'di ba? Kasi parang lang siya dito, saglit lang, 7 weeks lang daw siya. Pero parang plano niya magstay daw dito. So nagagather siya ng information about dito sa bansa na to kasi nagagandaan din daw siya. Tapos usually nagtuturo siya sa Singapore. So slim tong babae na to, payat. Tapos yung mukha niya payat din naman. Tapos siguro kung estimate ko na edad nito kasi white siya eh. Siguro mga nasa 28 na to 30, ganun, or early 30s, mga ganun. Eh dahil saglit lang naman to mag-travel, kung gusto niya mag-enjoy, o di punta siya sa flat ko, 'di ba? So ang POV lagi self, 'di ba? Tapos kapag pasok ko dito, may dalawang Chinese na or Korean ba 'yon? Mga kasing height ko lang. So dalawa sila, sinabi ko, are you guys friends? Alam mo yung mga lagi kong paulit-ulit lang na sinasabi, copy-paste lang, di ba? Pag grupo, ganun lagi ko sinasabi, are you guys friends? Yeah. Tapos yung trip ko, yun na yung kakausapin ko. Tapos meron naman sa elevator, kinilala, nakalimutan ko pangalan. Yan ang, kasi yan yung sinasabi ko pag POV I self. Pagka hindi na ayon sa'yo yung sitwasyon or yung agenda ng babae is wala ka ng pake. Nakalimutan ko, shit. Yung teacher na taga Kazakhstan, alam ko pangalan kasi kinuha niya yung number ko eh. So tumatak siya sa utak ko. Relevant siya kasi nga POV self, 'di ba? Olga yung pangalan niya. Nung una nga ayaw pa niya ibanggit eh. Tapos nakipag-usap sa akin. Tapos tinanong ko uli for the second time, 'di ba? So kasi naglakad din kami siguro mga half kilometer ganun, naglakad din kami. Tapos sabay ayun, kinuha ko yung pangalan. So what's your name, ginanong ko. Sabi niya pakilala siya, tapos binigay ko rin pangalan ko. Tapos itong dalawang in-check kasi hindi interesado eh. Kalimutan ko pangalan pero binigay, promise, Tina or basta nalimutan ko. Tapos ito naman isa, yung white girl naman sa elevator, sabi ko excuse me, tan girl, kasi nakatan siya eh. Tapos siguro edad nito mga bandang 24 na tong puting babae na to na tan girl. Tapos payat siya pero highter Becky yung mukha niya. Yung taga Kazakhstan, average lang yung mukha nun eh, 5 lang yun. Pero maganda yung katawan, tsaka nasa-sexihan din ako, patpatin. Yung mga Korean naman, ang lambot ng kamay niya, inahawakan ko, patpatin naman yun, walang kalaman-laman. So yan, yun yung sinasabi ko, yung POV self. Parang kuwari, di ba, bumili ako ng mga t-shirt, jacket, mga ganyan. Tapos sabay, parang tingin mo lang talaga yung sa lahat ng outside sa'yo is produkto lang talaga. External lang talaga siya para may experience mo. Parang kagaya ng mga babae, di ba? Ano ba purpose lang naman nila, di ba? Para matira mo, mabembang mo, tapos after mo mabembang, kung susunod sa gusto mo, kung gusto mo magkaroon kayo ng relasyon, di ba? Yun lang naman yun eh. Ganun din siya. Hindi siya naiiba sa t-shirt mo, yung babae, kaibigan mo. Tool lang talaga sila for experience. Kaya nga POV, lagi self eh. Di ba nga, lagi nyo itong maririnig sa mga sa mga dating guru, self-improvement na mga self-improvement, yung mga ganyan.
Lagi nila sinasabi na huwag ka mawawala sa sarili mo. Parang ganun yung sinasabi nila, huwag ka raw mawawala sa sarili mo. Yun yung sinasabi nila. Huwag mo alisin yung sarili mo. Kasi, di ba, yun yung mga kamalian ng mga lalaki na in love eh. Usually naman mga in love, mga nanliligaw yan, tsaka nakikipag-friendship first. So, inaalis nila yung point of view nila sa sarili nila. So, nagiging identity nila is magustuhan sila ng babae. Kaya nga hindi mo na kailangan totoo talaga yung mga dating tips eh, yung mga strategy para talaga magustuhan ka. Kasi hindi naman yun yung goal mo eh. Hindi mo naman talaga goal talaga na magustuhan ka eh. Hanggat gusto mo yung sarili mo, okay na yun. Kasi projection mo lang naman. Yung gusto mo outside sa self mo is yun lang yung gusto mo sa sarili mo rin, 'di ba? Parang ini-experience mo lang sa gamit, sa ibang tao. Kuwari, nasisexihan ka. Yun yung type mo talaga, yun yung gusto mong katawan. Pero wala naman siyang kinalaman talaga sa'yo, 'di ba? Kung titingnan mo. Kasi external yan eh. Outside yan sa self mo eh. Wala naman talagang outside sa self. Lahat lang naman talaga external transaction lang at projection mo, 'di ba? Or yung mga gusto mo na ma-experience. Kuwari, gusto mo ma-experience yung mga t-shirt. Minsan nga, 'di ba, bumibili ako ng t-shirt, yung kuwari may mga bago kasi may mga stocks din ako na t-shirt eh. Tapos kinakapa-kapa ako yung tela, nagagandahan ako sa tela, kahit yung mga vintage na t-shirt ganun. Kinakapa-kapa ako yung tela. So yun yung gusto ko, 'di ba? Parang produkto lang din talaga siya yung point of view mo. Same lang din yan sa sa mga babae, 'di ba? May mga type ka talaga, yung mga type ng katawan na gusto mo. Tapos sabay parang pinagpapantasyahan mo. Pero yun yung gusto mo rin, 'di ba? So kanino ba nanggaling yung gusto mo, 'di ba? Sa'yo pa rin, 'di ba? Projection mo lang din. Hanggat di mo inaalis talaga yung point of view mo sa sarili mo, is hindi ka may in love na mga kagaya ng mga beta male na under silbidor, di ba? Manliligaw, friendship. Pero sa totoo naman, ayaw naman talaga nilang gawin yun. Di ba? Ayaw naman talaga nilang gawin yung mga ganyan na strategy na labas-labas. Gusto naman talaga nila bembang, pero yun nga, inaalis kasi nila yung point of view nila sa sarili nila. Tsaka mas mahalaga rin talaga, kagaya nung last na video ko na pinost, mahalaga lang talaga survival, pumaldo ka. Kasi kesyo may kasama ka or wala, mas mahalaga may pera ka pa rin talaga, 'di ba? Mas maigi na may pera ka kaysa brokey ka, 'di ba? Mahirap kasi pag brokey ka tas ang tanda mo na ang nature ng existence laging negative eh. Sure, kahit naman may pera ka pa rin talaga, mayaman ka, mahirap pa rin sitwasyon dahil magkakasakit ka pa rin naman talaga, inevitable naman yan eh. Pero yung peace of mind kasi, 'di ba? Hindi ka malesan ka lang ng worry ng pang survival mo, pambayad sa bill sa kuryente, tapos sabay pampagkain mo, pang training, pang entertainment mo, is malaking bagay na yun, di ba? Malaking tulong na yun, diba? Kaya nga kaya na-realize ko na rin yung yung point of view ng tatay ko eh. Hindi siya nagkotse, tapos ang focus niya lang talaga sa sarili niya, pagpapaporma lang talaga. Puro paporma lang siya, 'di ba? Kaya sabi ko, bakit ganito itong tatay ko? Hindi gaano nag-ipon ng although may pera naman siya, 'di ba? Pero hindi siya yung todo nag-ipon talaga, 'di ba? As bumili rin siya ng bahay. So yung bago siya mawala, 'di ba? Nandun siya sa bahay na binili niya para sa kapatid niya. Doon siya tumira, doon nga siya nawala, 'di ba? Sa binili niyang bahay na maliit. Tapos kaya rin pala nalaman ko yung strategy ng tatay ko na ganun, na hindi siya nagtatagal sa bahay, lagi siyang umaalis kasi nga
para ma-maintain yung respect sa babae. Kasi pagka nagkaroon ng familiarity, hindi ka re-respeto ng babae. Siguro kaya naisip ko kaya tumagal yung relasyon ko dati ng 6 na taon. Kasi hindi nga ako nakipag-live-in eh. Never ko na-experience yung live-in, di ba? Sabi ko sa inyo. Never ko na-experience yan. Tsaka parang nakita ko rin sa tatay ko, pera-pera lang talaga pinapano. Hindi nga siya hands-on sa amin eh. Hindi niya nga ako binubuhat eh, yung tatay ko eh. Yung bata ako or pera lang talaga, busy lang talaga siya sa grind. Kaya naniniwala ako dun yung sinabi ni Koy na 6 minutes lang daw yung oras niya sa anak niya. Kung magkakaanak siya, yun yung sabi niya. Magkakaanak daw siya, 6 minutes lang daw yung oras niya sa anak niya. Yun yung sinabi niya sa podcast, di ba? So yun. So napansin ko, ganun din yung sa tatay ko, di ba? Yung sa tatay ko na walang oras sa amin. Nakikita ko lang gabi. Tapos parang machiberan principle din yung ginagawa ng tatay ko kasi biruin mo, di ba? Hindi ka laging nakikita, 'di ba? Scarcity, 'di ba? So syempre pag scarcity ka, mahirap ka mahagilap, 'di ba? Irerespeto ka ng mga tao, pati yung mga kapitbahay mo, 'di ba? Irerespeto ka kasi hindi ka gaano nakikita lumalabas eh. Tapos pati yung nanay ko nirerespeto siya. Hindi nga sila nagmumurahan or walang ganun na pangyayari, hindi kagaya ng iba. Yung yung lalaki na nagstay ng buong 24 hours sa bahay. Tapos sabayan nagkaroon na ng familiarity. Yun yung tinatawag natin betafication, di ba? Nawawala na ng gana yung babae hanggang sa mawala ng gana, makipag-break na, di ba? Yung ibang mga lalaki, di ba? Parang point of view kasi nila, kaya sila nakikipagrelasyon, hindi para sa sarili nila. Para i-please yung i-share nila daw yung pagmamahal nila dun sa babae, 'di ba? So parang nangyayari, mahal nila yung babae, hindi yung sarili nila. Imbis na mahalin nila yung sarili nila para point of view nila sa sarili nila, tapos ipapa-experience na lang yung kung ano yung ginagawa nila sa sarili nila, is mas maigi pa yun, wala kang attachment. Kasi once na inalis mo yung point of view mo sa sarili mo, kuwari yung pagmamahal mo, binigay mo sa ibang tao, yung sinasabi nila fall in love, di ba? Magiging emotional ganyan, may inis ka, mawiwisit ka, tapos mangdedetret ka pa, di ba? Magwawala-wala, magmumura, seloso. Yung experience ko dati na 6 na taon na karelasyon ko dati, hiniwalayan ako nun di ba? So yung naghiwalay kami, hindi ko siya hinabol, okay lang sinabi ko. Tapos nagtataka siya, kinikwento niya sa mga kaibigan niya, bakit daw hindi ko hinahabol? Syempre, point of view ko sarili ko eh. Sabi ko, okay na lang din, at least wala namang lugi sa akin kasi nga sa 6 na taon na yon, hindi naman ako nawala sa sarili ko, hindi naman ako nag-invest ng Tsaka never ko na experience yun, yung hatid sundo. Pupunta ako sa bahay ng babae, pero hindi ko hinahatid yun. Yung bahay nila, yun yung ginagawa kong bembangan, di ba? Tsaka sinisigurado ko yun, pag nakapunta ako doon, may mangyayaring bembang. So kaya ako pumupunta doon, di ba? Tsaka hindi naman din talaga bahay yun ng ex ko dati, kasi pinsan niya lang yun eh. Pinsan niya yung bading may-ari ng bahay talaga. Tapos sabay So yun, kaya kayo mag-focus lang talaga kayo sa sarili nyo kung ano yung gusto nyo. Tapos yung babae na papasok sa realidad mo, mag-a-adapt na lang siya kung ano yung ginagawa mo. Walang mababago sa'yo dito may kasama ka lang. Kung ano yung usual na ginagawa mo na pang araw-araw, tsaka mga goals mo sa buhay, tuloy lang din yan. Ang kaibahan lang, may kasama ka lang na babae. Walang mababago. Di ba sa mga nagpapamilya at nag-girlfriend, may nababago eh. Tangina, dun sila naging traveler, kung nagkaroon na ng girlfriend, dun na nagkaroon ng ng excitement yung buhay dahil lang nagka-girlfriend, di ba? Tapos yun, nawala na yung shota nila, wala na.
nawala na yung sarili nila, 'di ba? Yun yung sinasabi natin na yung point of view nung nung lalaki is napupunta sa babae. Yun yung sinasabi ko under servidor, POV Kipi. 'Di ba? Yung ginagawa niya unusual. Ibig sabihin hindi siya yun yung ginagawa niya. Kuwari, hatid sundo, hindi naman talaga niya gusto yan, 'di ba? Bembang lang talaga gusto niya, pero ginagawa niya yun dahil lang gusto niya i-please yung babae, 'di ba? Yan yung sinasabi ko, POV ang KP, 'di ba? Maraming mga ganyan lalaki, lalo na yung mga umiiyak sa kasal. Promise, pag umiyak yung lalaki sa kasal, under yan sa program ng babae, 100% yan. Tapos kaya lang naghihiwalay kasi hindi na matake nung lalaki yung disrespect. Nakita mo naman kay Derek Ramsey, 'di ba? 'Di ba siya umiyak nung kasal, 'di ba? Si Manzano rin ganun, pero hindi pa sila hiwalay kasi mukhang hindi naman dinidisrespect si Manzano eh. Tsaka malibog daw si Manzano everyday daw eh. So yun nga yung kay yung kay 'di ba? Yung kay Derek Ramsey, nakita mo yung clip, 'di ba, nagsisigawan. Tapos pasaway si sino to? Yung asawa niya? Pangalan ng asawa niya, basta yun pasaway. Elena Darna, yun. Ni disrespect siya, 'di ba? Yun, for resistance. Tapos hanggang mapuno na, makikipag-break na yung lalaki. Laging ganun ang pangyayari hanggat di na natitake yung disrespect. Kasi nga, POV Kipi, di ba? Nilalagay nila yung perspective nila sa babae. Kung nagna-numbers game ka, di ba? Alam mo, simula na mulat ako sa game na to, 19 ako. Hanggang ngayon, nagna-numbers game pa rin ako. Kuwari, wala akong, kahit may karelasyon ako or kung tinatawag ko na situationship, nag-entertain pa rin talaga ako ng ibang babae. Open ako lagi. Parang ganun. Kasi yan yung ikaw eh. Yan yung ikaw. Yan yung talagang nagpapasaya sa'yo. Yun yung ginagawa mo na usual, di ba? Kahit nga ngayon, di ba, may nakilala ako. Tapos, yun, kinuha number ko. Pangalawang success na to, di ba? Out of ilan ba tong ni-numbers game ko. Ganyan yung kahirap, di ba? Para neto lately, nagkakaroon na ako ng success kasi nga, nagiging on point ka na, nalalaman mo na kung sino yung mo, nawawala na yung anxiety mo, nervousness. So pag nakipag-usap ka, parang usap lang din talaga ng pakikipag-usap mo sa kaibigan mo, sa nanay at tatay mo, which is yun naman talaga dapat, di ba? Normal lang na conversation, tapos hahaluan mo na lang ng flirting. So medyo flinert ko rin na konti yun yung kanina. Sabi ko, lambot ng kamay mo, sabi ko ganun. Tapos sinabihan ko siya na sexy, ngumiti lang. Hindi niya raw gusto sabihin yung pangalan niya. As if naman may mangyayari, di ba? Pangalan lang eh. Kahit naman sabihin yung pangalan niya yung Olga, ang dami-daming Olga sa mundo eh. Hindi lang naman yung ganun yung mukha eh. Pero maganda rin siya, pwede na siya. Na pero hindi siya yung parang trip ko talaga, yung type na talaga. Hindi kagaya ng mga in-approach ko kanina na tan girl. Yung type ko talaga yun. Pati yung mga Chinese, ganun. Itong white, okay na rin. Kung mag-text siya, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Travel lang daw siya dito, lakad-lakad. Kung nilalakad niya, nakikipagbembangan na lang siya sa akin, di ba? Tapos niyaya ko nga sa mall sabi niya hindi, may pupuntahan pa raw siya. Kasi, obvious naman kasi may Google Maps siya eh. So, pag nag-message to, sa WhatsApp, ganun. Pag message na ako sa WhatsApp, niyayain ko to sa plat ko, diba? Tapos magbebembangan na kami. White girl to, diba? Taga Kazakhstan. Sa mga puti rin pala yung mga taga Kazakhstan, di ba? Ngayon, after na itong gumawa akong video, mag-ikot-ikot ako ulit. Nakatatlo na ako ngayon dito sa mall na to. Isa dun sa labas, malapit dun sa amin. Pag cross ko ng nakita ko siya, may dalang backpack. Hindi ko alam na traveler yun. Pero yun nga, naglalakad siya. Tapos, nilapitan ko, di ba?
Tsaka nakaka-detect yung babae kung ano ka, pag confident ka, tapos hindi ka naiilang, nagiging palagay din sila, di ba? Tapos, parang yung vibe mo, friendly, ganyan. Alam ng babae yan, di ba? Pero merong ibang babae, insecure. As in, yung parang, kahit sabihin mong confident ka, ikaw na nga lumapit, ikaw na yung friendly, tapos sabay natatakot sila, di ba? Kasi may programming din kasi sila. Yan yung sinasabi ni ni Locario na kaya walang sense na gawin mong komportable yung babae or ibahin mo yung sarili mo, di ba? Wala talagang game. Ang game lang talaga, lakasan mo loob mo mag-numbers game. Mag-message ka, mag-dating apps ka, makipagkita ka. Sa dating apps, wala akong success doon kasi marami akong namamatch sa Tantan. Tapos may isa sa Bumble. Sa Tinder naman, pa isa-isa kada isang buwan. Tapos sa Tantan, ang dami. Parang akong Chad sa Tantan eh. Yung dating app na yun. Tapos direct ka sa Telegram. Meron na naman iba, seryoso naman din. Kaso pag niyaya mo na, back off na, di ba? No yung sagot. Kaya it's a must talaga, niyayaya ko talaga agad para talagang di ba? Game over na. Alam mo na yung sagot, yes or no. Ganun din dito, sinasabihan ko kagad ng sexy, yung mga nagiging sexual ka kagad. Unang approach mo pa lang, sasabihin mo na yun. Basta yun, hindi ko talaga inaalis yun lagi ko sinasabi yun para alam na nila yung mangyayari, di ba? Tapos bibigay ko yung number ko. Hindi ko ginagawa yung ako kukuha number. Nako, may hoping ka pang mangyayari dyan. Alisin mo pa yung point of view mo sa sarili mo, di ba? Maganda, ikaw na lang, bigay mo na number mo. Tapos bahala na babae na makadetect kung ikaw ba yung price, di ba? Hayaan mo na lang. Mali nga yung sa Japanese, minessage ko Itong taga Kazakhstan, okay lang, kahit di niya ako yung message. Hindi ka naman siya yung tipong type na type talaga Pwede na, siya yung tipong babae na pwede na, ganyan. Kung mag-message, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Pero yung Japanese, nagandaan talaga ako. Hindi ako nakatiis minessage ko. Isang beses lang kasi sabi ko, tuloy ba tayo dun sa bukas? Meet tayo sa Auckland City, ganyan. Yung hospital, ganyan, niyaya akong ganun. Tapos sabay, hindi nag-reply. So, binura ko na yung number niya. Wala sense Ganun ako ngayon mababa na yung zero tolerance na talaga ginagawa ko pagka walang reciprocation. Ba't mo pa pipilitin? Hindi mo pipilitin mo, di ba? Ayaw ka naman. Hindi mo dapat ugaling mamilit ng ayaw, di ba? Kung ayaw, di move on. Dami kepyas dyan Which is totoo naman talaga. Kasi kada labas ko may na-approach ako yung mga single na babae. Halata mo rin talaga single. Gaya nito mag-shota o naglalakad. Nauuna yung babae, iniiwan niya yung lalaki niya. Pagka ganyan yung dynamic is hindi submissive yung babae. Kanina napansin ko yung naglalakad kami nun. Kasi naglakad kami ng babae na yun sabay kami. Bago maghiwalay. Ako pinapauna niya. Siya yung nasa likod ko. So mga nagsasubmit tong babae na to, tong taga Kazakhstan. Basta seryoso ka lang, tapos di ka nakikipagbiruan, tapos friendly lang yung vibe mo, is magsasubmit yung babae, magtatrash siya sa'yo. Pero wag mo expect na lahat yan lahat ng ma-approach mo. Numbers game talaga yan, kahit gaano ka pa kapogi. Kasi may tinatawag tayo na type So kuwari ako, yung kapogihan ko, hypernormy ako. Oo nga, marami may mapupugian sa'yo na mga normal na babae, sa totoo lang. Kasi nakikita ko sa mall, tumitingin Pero, hindi mo alam yung category nila, di ba? Oo nga, pogi, he looks good, yung mga parang ganyan. Pero, yung category, yung kasi basehan yung category. Sabay pag in-approach mo na, tanging, naging sexual ka, sinabihan mo sexy, let's get together, tanging, wala na. Back out, di ba? Ilang beses ko na ginawa yan Yung mga ganyan Kung kala ko ba
nagbibigay ka ng choosing signals. Ngayon nilapitan na kita, tapos niyaya kita ng hookup, ayaw mo. Meron kasi estudyante na gano'n, ang touchy niya, tapos nakasmile. Tapos kinakausap ako parate. Sabay, biglang hinawakan ko yung daliri niya kasi may sugat di ba? Sabi ko, ano nangyari dyan? Tapos yung tattoo niya, hinimas-himas ko sa braso. Yung forearm niya kasi may tattoo Tapos hinimas-himas ko. Tapos biglang, hindi naman siya umatras. Pero sabay biglang, kailan ka ba libre? Ganyan. Pero huwag nyo gagawin to masyadong aggressive to sa trabaho Huwag nyo gagawin to, nakakalusot lang talaga ako kasi yung confidence ko mataas Nakita nyo naman yung last video ko, di ba? Hi miss, ganun ko lang yung babae, di ba? Yung tapos sabay ini-ignore ako, di ba? Huwag nyo gagawin yun yung ginagawa ko. Kailangan confident ka talaga. Sabay niyaya ako. Sabi ko sa kanya, kailan ka ba libre? Anong ginagawa mo sa sa bahay lang. Minsan kita tayo. Punta ka sa ko sa flat ko. Anong gagawin natin? Hook up. Straight up na ganun. Biglang hindi na naka-imik na. Bigla na nailang. Ako naman, maintain lang ako sa composure ko, di ba? Kasi pagka nailang ka, pinakita mo na nagbago ka dahil nireject ka, mangyari i-report ka. Ako parang baliwala lang, asing casual lang na pagkasabi. Which is yun naman talaga dapat, di ba? Para hindi ka mukhang insecure. So, yun. Yun lang advantage talaga pagka high tier normie ka. Makakakita ka ng mga choosing signals saka mga tumitingin. Pero, hindi guarantee yan kasi yung category nila Either category nila long term ka, so boyfriend material. So isipin nila ayaw nila ng hook up. Nandito, bata pa pala to. Kung kinausap ko. Kasi nandun yung nanay niya Yun yung tan girl na nakita ko. Ay, bata pa siya. Kaya pala Pero matangkad siya sa akin Ewan ko yung mga puti, ang tanda na mukha nila. Hindi ko magets kung anong edad talaga nila. Kahit 60 na sila, mabilis sila mag-age. Pero once nag-hit ng 25, yung mukha nila, nag-i-stay ng ganon na mukha matanda. Doon na nag-i-start yung slow aging. Malalaman mo na lang ang difference kung pinabayaan talaga yung katawan kung tumaba talaga ng todo, ganyan. Hindi niya ako namalayan nung dumaan na puti. Kasama niya nanay niya tsaka kapatid niyang babae. Kasi inalis ko shades ko So hindi na niya ako nahalata. Ito magandang Koreana to. Meron naman yung isa naman. Ilan na ba na approach? Isa, dalawa, tatlo, apat na pala. Meron pa pala isa, kumakain siya. So umupo ako sa harap niya. Sabay mamaya nag-i-empake na. Ginawa ko, inalisan ko na agad. Kumakain siya ng cinnabon. Yung donut dito. Meron kasi cinnabon dito. Yan yung parang pinipilahan dito sa mall. Alam mo yung mga hive-minded na tao, mga teenager, pila-pila dyan. So kumakain siya ng cinnabon. Sabay umupo ako sa harap niya. Sabi ko, excuse me, what's your name? Ginanong ko. Tapos mamaya nag-empake na. Sabi ko, inunahan ko na. Umalis na ako. Tangina, bakit ka pwede ka naman magsabi ng no lang or di ba? Yan yung sinasabi ko yung mga insecure. Wala ka pang ginagawa Sinabi mo lang excuse me tapos sabay natakot na, di ba? Tapos yung mukha niya parang naiirita. Sabi ko, tangina nito. Sa bagay, kumakain siya, malay mo na istorbo natin. Pero pag point of view mo sarili mo, wala ka nang pakialam dyan, di ba? Kahit naman ako, istorbohin ako dito, wala naman din akong pakialam Hindi naman din ako matatakot or maiinis. Wala namang kinalaman sa akin. Yan yung sinasabi natin stoicism, di ba? Tangina, kahit may nagkakantutan pa sa harap ko Hindi ako titigasan yun kung hindi ako gusto, di ba? Nasa iyo pa rin talaga yung control kung magpapantasya ka sa utak mo, di ba? Maglalagay ka ng kalibugan sa utak mo. Kaya nga yan yung nagugustuhan ng babae sa akin kasi parang
Emotional unavailable ka eh. Tapos malibog ka, tapos maloko ka pa, 'di ba? Yan yung mga trip ng mga babae eh. 'Di ba nakwento ko na sa inyo dati, yung makakalagpas ka talaga yung ex ko, yung second ex ko. So sinamahan ko siya mag-enroll kasi sabi ko, kita tayo ganyan. Kasi kada kita nga namin magche-check-in. Alam na niya yun, matik na niya, alam na niya yun na magche-check-in kami. Pero sabi niya, samahan ko muna daw siya na mag-enroll bago mag-check-in. So yun, nag-enroll nga siya. 18 siya nun eh, sa Lyceum. Pagka-enroll niya, yun. Eh, laki ng puwet nito. Coca-Cola body nito. Tapos sabay morena siya. Yung mukha niya sub 5, pero maganda talaga. Ito talagang pinaka the best na katawan na natikman ko. Pinaka sexy. Yung straight yung shoulder, tas Coca-Cola yung katawan, straight yung paa. Bakit kaya mga sub 5 na bibiyayaan ng ganung katawan, no? Tas yung mga magaganda, patpatin or mataba. So ayun yung inano ko, di ba? Dinakot ko yung ano niya, yung puwet niya habang nakapila. Tapos sabi nung matanda na nasa likod ko, iba na talaga mga kabataan ngayon, sabi ganun. Which is wala naman akong pakialam dahil ni ex ko naman yun eh, di ba? Mabibend din talaga yung rule pagka yung point of view mo sa sarili mo, mabibend talaga yung rule na yan. Nagtatangkad ng mga babae ngayon, tangina mga 5'9". Nagtatangkad pa sa akin. Yan ako, 5'8 lang ako eh. Tangina 5'9", no, tapos sa sexy pa, no. Yung naka-gym yung attire. Pero hindi naman ako na-intimidate dyan, ina-approach ko pa rin talaga sila. Kasi naniniwala ako pagka type rin talaga ng babae yung vibe mo, kahit matangkad pa sila sa'yo, magpapabembang din yan. Kahit sabihin na natin short term lang, di ba? At least natikman mo, di ba? Kaya kailangan nyo maglakas ng loob, mag numbers game talaga kayo. Sino lumapat sa edits nyo, di ba? Sino yung siya makakatanggap, di ba? Ganun lang talaga yun kung sino yung Ngayon nga lately kasi wala na talaga akong pakialam eh. Dati nagre-rehearse pa ako yung mga di ba nabanggit ko na nga yan, yung mga sasabihan. Ngayon wala na talaga akong pakialam. Sino gusto ko dyan, na-approach ko. Minsan nga nagkakamali pa ako, sub 5 na approach ko kasi napipeke ka, alam mo yung katawan. Pag malayo, medyo nag-blurry na yung mata ko. Tapos pagkatingin ko sa malayo, kala ko maganda. Kagaya nung in-approach ko dun sa may bus stop. In-approach ko sa bus stop, tapos sabay nakayuko kasi siya. Tapos parang ang sexy nito. Sabay pagkaharap ko, nadismaya ako. Nadismaya ako sa mukha. Tinuloy ko na lang. Tapos sinabi niya, sorry, I'm married. Ganun. Okay lang naman. Na kahit na married siya, di ba? Kasi siguro titirahin ko, pero tatakpan ko na lang mukha nun. Tatakpan ko na lang mukha nun, di ba? Kasi sub 5 eh. So ayun, anong oras na ba? Tingnan nga natin kung 30 minutes na. Okay, 30 minutes na. Bye bye, peace.